It's a yes or no question, sir. Wow, You don't even know? You're looking for your lawyers? Wow. I invoke my right of self-incrimination, Your Honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. My God, the question of the majority floor leader is very simple. Ang bihira, kasasagot ka ng ganyan, ghost project. Para tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka. Masasabi po kasi ni Yuse Cabral, di nila alam na mayroong pagpapahiram or pagre-rent out ng lisensya. Pero kanina po sinabi ni dating Secretary Bonoan, alam nila. Organization ng local projects, national project, pati na rin yung ating bilyon-bilyon na mga foreign assisted projects sa flooding. Madam Chair, yung sa internal audit po, kung meron pong nandito po yung director ka na internal audit ng DPWH. Nandito, siguro po magandang kausapin natin o magsalita yung director ng UPMO, yung Unified Project Management Flood Control. Si Director Mon Ariola pa Nandito rin po yan. siya, opo. Siguro, imbes na magsalita, mas maigi pang ipaliwanag niya kung ano ba ang nagagawa nitong bilyon-bilyon na hindi pa napapag-usapan kasi nakikita lamang namin yung nasa GAA. Paano ba yung bilyon-bilyon sa World Bank? Meron pa dyan yung ODA loans. Meron pang ADB. Saan katutak yan? Saan ba napupunta yan? Siguro mag-submit muna siya. Maigi pa mon, ibigay mo na kaya yung listahan ng mga accomplishment. Kasi maraming nagtatanong na wala naman napupuntahan yan. By way of information, Chairman, may the committee request the expenditures vis-a-vis the accomplishments of the UPMO. Noted. And Senator Amy, your 5 minutes is over. Thank you very much. After that, I'd like to inquire about the unprogrammed section. Maraming salamat po. And it's the turn of our very forgiving majority leader na kanina po ay talagang nagparaya na. Kasi mabuti naman ang kanyang puso. Ayan. Senator Joel. Napakabait po ng chairman natin, pero yung buong buhay ko dito sa Senado, halos isang dekada na, ngayon ko lang na-experience na pag nasa leadership ka, kailangan mong magparaya at maghintay. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, let me go straight to the point. No, we owe it to our people, especially my kababayan in Bulacan. May lumabas po na yung ghost projects, nakakainit na ng ulo yung flood control projects, and 3 taon na po yan dito sa Senado na tinatakel. Unfortunately, wala pa rin nangyayari. Yung 3 contractor, St. Timothy Trading, Wawaw, and ano yung isa? Sims Construction Trading. Wala Nandito po yata sila tatlo. SYMS dito, hindi dumating, hindi sumipot. Is any representative of SYMS here present? Wala. Okay. And we subpoena them already, Mr. Chairman. Yes. So we will contempt the We'll issue a warrant of arrest. Yes. Thank you, Mr. Chair. But just the two, just that are they, yung time ko, muna. Yung St. Timothy, ayan, si Madam Roma. St. Timothy and I think Wawaw is here. Yeah, St. Timothy, meron kayong ghost project sa Bulacan? Mr. Chair, wala po. Categorically. Tapos yung Wawaw? Good morning po. Yeah. Can you answer yes or no? Ghost project? Can you turn on the microphone, please? It's a yes or no question, sir. Wow, you're You don't even know? You're looking for your lawyers? Wow. I invoke my right of self-incrimination, Your Honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. My God, the question of the majority floor leader is very simple. It's very simple. Do you have any ghost project?
in any of the areas here in the Philippines? Answer. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pagsisiyasat. Sino utos sa'yo na huwag magsalita? Sino? May binabasa ka ba? Ginawa ko po, Your Honor. Ano binabasa mo? Pasensya po kasi kinakabahan po kasi po. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Is there any ghost projects of Wawa builders? This is what I discovered, and the former secretary confirmed during the first hearing that there indeed are ghost projects. Bine-verify pa po namin, Your Honor, ang ano kung mayroon po. Ano ka ba sa Wawaw? Are you the owner? Yes po, Your You Honor. should know. Majority Leader, it's your time, ha? Yes, Mr. Chairman. I'm just disappointed, Mr. Chairman, kasi pambira ka, sasagot ka ng ganyan, ghost project, para tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka. Mr. Chairman, just to put on record also, no, yung Diskaya Group, ang total cost project nila from 2022 to 2025 ay 31 billion pesos. 31 billion pesos dito sa siyam na kumpanya na ito. Yung Sims at yung Wawaw Builders, at doon sa 31 billion, Mr. Chairman, 3 billion nasa Bulacan, Region 3, if I'm not mistaken. 2.8 billion sa Bulacan. Yung Sims, tsaka yung Wawaw, meron pong 4 billion at 1.2 billion sa Bulacan. May I know from COA kung na-audit niyo po itong tatlo na itong binanggit ko na ito, na kumpanya? Sir, ito po yung mga na-subject for audit, fraud audit, especially for Bulacan po, sir, Your Honor. Yes, and nakita niyo may ghost project. Kaya hindi makasagot ito, eh. Oh. Opo. Can you confirm? Hindi ko pa po ma-confirm. Because sir, we're na- going to get po. we subpoena already the documents. So, can you confirm? Yes or Your no? Honor, wala po akong kopya nung audit highlights. Do you also audit itong pickup? Meron po tayong mga auditors assigned sa DTI, Your Honor, at may mga findings din po sila, kaya na-audit din po yung pickup po. I'll go with the pickup na nandito si Dr. Dakay. Dr. Dakay, ilan kayo sa board? Can you just mention the names? Tatlo? Yeah, there are three of us, Your Honor. Engineer Ernie Bagaw, Engineer Arthur Escalante, and myself. Okay, kayong tatlo, as board members ng PICAB, are you also contractors, officers, or owners of companies that have government contracts with DPWH or LGUs, sir? Our company, Your Honor, does not have any projects with the DPWH. Kayong tatlo na members ng board, I have documents here to prove something, sir. Please don't lie to me, please. Yes, that's why. Engineer Bagaw, AGB, and Arthur Escalante have projects with the DPWH. So meron, sir, your honors. Is that correct? Yes, the current pickup board members have construction contracts with DPWH, and I can show it to you later, LGUs and other government entities with their respective companies. Your answer is yes, right? Yes, Your Honor. So you don't think it's not right for you guys to have these contracts? For example, Dr. Dakay, as chairperson, associated po kayo dun sa Dakay Construction and Development Corporation. May projects po kayo with national and various local governments for public facilities like government buildings and schools. Si Engineer Bagaw, one of the top contractors ng flood control project, securing worth 7.7 billion. Si Engineer Escalante signed a contract with DPWH on behalf of his company in May 2022 while already a pickup board member. Are you aware of this, sir?
Yes, I'm aware of that, Your Honor. And there's nothing wrong with it? Actually, Your Honor, all of the members of the board of PCAP and the other boards in CIAP are all contractors. And there's no conflict of interest, you think, among your officials? And there's nothing we can do to stop the three of you, the powerful three in PICAB? Your Honor, if I may speak for myself, we do not have any government projects, Your Honor. We used to have, but not anymore. And I will no longer belabor the issue. I think it's very clear, Mr. Chairman, what I'm trying to raise here. Yung sa DPWH, paano natin napiprevent yung pag-rent out o yung purchase ng pickup licenses? Your Honor, that is a very good question. And I'm not asking you, I'm asking DPWH. Hindi, personal opinion ko, Your Honor, Mr. Chair, hindi po dapat o hindi tama siguro ang pagpapahiram ng lisensya. You are not being asked to give your personal opinion, I ma'am. apologize. This is a recorded proceedings. I apologize, Your Honor. We're talking about facts here. Thank I you. apologize, Your Honor. But I am not very knowledgeable on the procurement part. I have not been a member of any BAC. Pero again, sa pagkakaalam ko po, hindi po tama na pinapa-rent or pinapahiram. Kasi po yung, But you are aware that this is happening. hindi ko po, well, hindi, Come on, Jose Cabral. hindi po, Mr. Chair, Your Honor, because I am not involved in the operation. Kayo bang na-deputize na sumagot in behalf of the department para Ako po kasi makasiguro lang tayo? Ako po kasi yung pinakamataasang posisyon na nandito ngayon. Kasama ko po yung mga regional director. Kasi you keep on looking at your back for every question. I So you're apologize. referring to most of them, baka you are very discomfortable with doing this. So baka meron po kayong gustong Opo. pumalit sa inyo. Sa ngayon, Pwede po bang matawag ko ang isang regional director kasi sila po yung regional director lang yun. Lalo mo lang alam yun. Mr. Chair, with the indulgence of the majority leader, interjection lang. Okay. Paalala lang po na kasasabi po kasi ni Yuse Cabral, di nila alam na mayroong pagpapahiram or pagre-rent out ng lisensya. Pero kanina po sinabi ni dating Secretary Bonoan, alam nila at alam ng department. For the record, salamat Mr. Chair at Majority Leader. Anyway, that will be shown later on by the documents that we will be subjected to questioning, as well as people who are involved in this. Okay. Thank you, sir. I only have 1 minute to go. May I just put on record, because this is in aid of legislation, yung subcontracting loophole, yung joint venture loophole, gusto nating i-address ito. So kung hindi kayo makapagtutulungan sa amin, DPWH, mahalata kayo na part kayo ng mafia dito talaga. So yan ang gusto nating makita, because itong mga contractor, if I have enough time, I will ask these contractors. For example, Ma'am Diskaya, nagpapahiram ba kayo ng lisensya? Sorry po, hindi po. So lahat ng nakalagay po sa inyo, dun sa 30 billion in the past 3 years, ay kayo ho talaga lahat ang gumawa. Yes po. For example, kayo, Ma'am St. Timothy, sinabi nyo kanina, may 145 flood control kayo. Di ba? Ilan ang tauhan nyo? I have 38 admin employees po. 38. Pero ilang billion yung hawak po ninyo. So, alam na. Admin lang po. Kaya nga, so alam na nagpapahiram kayo. Anyway, Mr. Chairman, last but not the least, let me just point out, no? Last month, the Office of Ombudsman ordered the filing of criminal charges in connection po dun sa 2.4 billion purchase na laptops for public school teachers during the pandemic. And among the respondents, Mr. Chairman, yung Froilan de Mongo from joint venture that included yung SunWest Construction and Development Corporation. Once again, we ask, Mr. Chairman, why insist on awarding contracts to firms like SunWest, which are involved in corruption cases, when there are more qualified and reliable contractors available? Yung COA Annual Report 2021, finlag na. Imagine, construction firm supplying laptops. So bakit nakakakuha pa rin ito?
So clearly, wala talagang mekanismo para i-check. Zero. Kitang-kita ko lahat kayo nagnanad. Parang wala na ba tayong magagawa dito? Klaro na, maliwanag pa sa sikat ng araw itong mga kumpanya na binanggit natin, contractors na binanggit natin. And yet, kumokopo pa rin sila ng limpak-limpak na billion peso project from the government. Can anyone answer this question? Why is it happening? PICAB, DPWH, COA, didn't we see this already? Your Honor, sir, jurisdiction po kasi yun ng GPPB. And usually po, sir, yung blacklisting po is 1 year lang po yung pag-blacklist nila. After 1 year po, pwede na po ulit silang makipag-transact or makipag-bid po. They can produce again, they can apply again, and ang PICAB, bibigyan ulit sila ng lisensya. Opo. Opo, Your Honor. At umuoo po kayo, Dr. Dakay, so ganun talaga. Kahit alam niyong blacklisted or... Because, Your Honor, if I may, the blacklisting is actually a function of the PPPB because they are the ones who are enforcing Republic Act 9184, which is the procurement law. So it is within their ambit to do the blacklisting because it is Okay a now, Mr. Chairman, nakakainit lang ng ulo. Salamat po, pero parang wala akong patutunguhan to pagka itong ating pamahalaan, ating gobyerno, wala So it's now the turn of Senator Rapi Tulfo. With the permission of Senator Rafi, I know he wants to ask a lot of questions. With the permission, pumayag na. Miss Rimando, kanina siya mo, bago ka naging CEO ng St. Timothy, naging HR ka, magkano sweldo mo? Mr. Chair, yung sweldo ko po noon, nasa 30 to 40 po. 1,000 a month. Correct. Dito sa nakalap kong SEC, ang amount paid sa record dito, 887 million. Paano ka nakakuha ng ganong malaking pera? Paid up capital. Tama, paid up capital. Paid up capital. Saan ka kumuha ng ganito kalaking pera? Mr. Chair, yung 2025 na lang po yan. Bali, nung Oo nga, nag-umpisa saan po ka nga kami, kumuha? Ang tanong ko sa'yo, saan ka kumuha ng pera? Mr. Chair, meron naman pong income si St. Timothy po. Hindi, pera mo to eh. I mean, iba pa yung pera ng subscription ni Mary Faith Glynn, Jerry Panty. Ikaw ang pinakamalaki, 887 million. Mr. Sino Chair, nagbigay huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Sino nagbigay ng pera sa'yo? nakakayaman pong aminin, pero meron po akong hiniram na halaga sa tito ko po nung nagsisimula pa lang po ako na nagtayo po. Magkano hiniram mo sa tito mo? Noong una po ay nasa 7.7 million lang po. Oo. O paano umabot ng 887 million? Nung kumikita na po si St. Timothy, wala po akong nilalabas na sarili ko pong kita. Lahat po pinapasok ko din po dun sa corporation Talaga? po.